Good day sa inyo mga katab. So, meron na naman tayong isang video. Siyempre, ito ay makakatulong sa inyo. At siyempre, ito ay galing sa naging experience ko dito, no? Siyempre sa New Zealand. So, ano ba ang topic natin? Siguro nakita nyo naman sa ating title na kung paano ang conversion. So, ito, gagawin lang natin whole step lang. Kung paano yung mga naging steps, tsaka paano yung mga konting tips din para siyempre, mapasa nyo yung inyong mga yung sa theory exam at saka practical driving exam. So, yun, iisa-isahin natin mamaya. So, syempre, doon na tayo sa umpisa. Excuse me. Huwag kayo iiyak. Bago ang lahat, pagkadating nyo po kasi dito sa New Zealand, kailangan nyo ng at least yung ang lisensya nyo ay dapat yung card, no? Yung LTO license na at least non-pro or professional. So, dito po, hindi nyo po maiko-convert kung yung papel lang or yung resibo lang. So, kung nasa Pinas pa po kayo at napapanood nyo po ito, pwede nyo pong i-request or pakita nyo po yung visa nyo at saka yung plane ticket nyo na tayo po ay magta-travel papuntang New Zealand para makuha nyo yung card po mismo. Kasi hindi nyo po magagamit yung papel para pa-convert nyo po yung inyong lisensya. So, ayun. Dito na tayo mag-start. Para sa conversion ng ating license, punta lang kayo sa Google tapos search nyo yung NZTA. Yung NZTA, ito yan, yung New Zealand Transport Agency, no? So, dito sa site na to, nandito yung, sana ba? Yung sa driver's license, yung, siyempre, tayo ay, ano, no, magko-convert, no? Yung conversion, nasan ka na nga ba? Nawala na. Okay. Driving, ito. Converting to a New Zealand driver's license, ito. Yan, click nyo lang yan. Tapos, ito yung kailangan nyo, no? Yung i-fill out nyo ang inyong form. So, sa Philippines, kailangan nyo theory exam muna, no? So, ang magagastos nyo po sa kasama sa theory exam is itong 52 and itong 45. Tapos, kada time na mag-exam po kayo ng practical driving, it is $60. Sabihin na natin $60. So, ang total niya is 157 po, no? Yung license nyo po galing Pilipinas, huwag kayong mag-alala, valid po yun for a year. So, makakapag-practice po kayo. Considered as full license po yun, no? Tapos, kung dito naman po kayo galing mga bansa, ito, yung mga nandito sa box na to, tapos meron po kayong current driver's license dyan, hindi nyo na kailangan mag practical test at saka drive test. Kumbaga, diretso na to, convert lang talaga ng license, no? Tapos, ayun, so balik tayo sa magto-theory exam na. Sample ay 1 year na kayo dito, magwa 1 year na. Bago mag-expire, ay dapat kayo ay makapagpa-convert na. No? So, iwas hassle lang din. Tapos, yan, after nyo dyan, hanapin natin. Kasi dito ako sa AA. So, itong AA, isa sa mga nagpo-provide ng, ano, no, ng theory test. So, theory test pa lang to. So, search na natin. AA theory test. So, license conversion. Okay. Yan. Tapos, click nyo to. Yung lalabas dyan. Then, find nyo kung ano yung nearest AA dun sa area nyo, no? Yan, kalista naman dyan sa lahat na yan. So, all over New Zealand is merong mga AA. So, bigyan na lang natin ng example is itong yan, sample itong Constellation Drive yan. Click natin yan. Tapos, ang gagawin nyo dyan, check nyo kung merong license conversion. Ayan, di ba? Meron. Yung license conversion na yan. So, pupunta kayo doon sa pinakamalapit na AA. Tapos, ito po yung mga kailangan nyo, no, na dalhin. Siyempre, yung license nyo, ay dalhin nyo. Dala din kayo ng passport. Tapos, yung complete na
form. So, pwede nyo i-download yan tapos pa-print nyo. So, pag nagpa-print po kayo, ayan, pwede doon sa mga ah, warehouse dito, yung stationary warehouse o kaya sa mga post office dito, yung NZ Post. So, meron po doon. So, ito yung form na kailangan nyong i-fill out. So, ito, conversion. Yan. What is your New Zealand driver's license? So, hindi pa nyo lalagyan siya. Siyempre, yung ano lang, yung surname, yan, etc. So, self-explanatory naman to. So, kailangan din bitbitin yan. Tapos, kung meron kayong kailangan nyo ng medical certificate if ever siguro may disability or something. Katulad ko kasi, hindi naman ako nag-medical certificate pero tinest yung mata ko, no? So, on-site na rin yun kung naka-glasses po kayo. Ayan. Tapos, yun, kailangan nyo lang magbayad ng application fee. Tapos, mag-e-exam na kayo nun. Diretso. So, pwedeng i-book nyo muna or kung pag nagpunta kayo sa AA, ay diretso na po kayo ng exam. Ito lang tip ko sa pag ano ng exam. So, search nyo lang sa Google din. Yan, yung New Zealand Driver's Code. So, ito yung nakatulong sa akin. So, 2 days ko tong 2 days kong ni-review or nag-review dito. So, ito. Ililink ko na lang din doon sa description natin. Upload ko to siguro sa Facebook, YouTube, tsaka sa TikTok natin. So, ito. Mag-sign up lang kayo dito. Libre to. Para matutunan nyo kung paano yung mga do's and don'ts po dito sa pagdadrive sa New Zealand. So, syempre, malaking adjustment yan, lalo na kung sanay na po kayo nagdadrive sa Pinas. Ako, matagal na rin po ako nagdadrive sa Pinas. Since 16 years old po ata ako, or sabihin natin 18 years old. So, more than 20 years na po ata ako nagdadrive. Ayan, so alam niyo na kung ilang taon na ako. So, mag-sign up lang kayo dito, libre po ito. Ayan, tapusin niyo po tong course na to, tapos may mga practice test dito. Ang maganda dito, yung practice test dito, yung katulad siya mismo doon sa actual na exam. So, halos pareho yung itsura, kumbaga yung feel, at saka yung mga questions, most likely, yung po yung lumalabas. So, ulit-ulitin nyo lang yung exam para, ano, no, at least kahit pa paano, yung most na questions na lumalabas, lumabas dun din sa exam nyo, dito sa practice test. Ayun. So, dito yun lang yung mabibigay kong tip dito sa, no, sa practice test. Tapos, after nyong mapasa yun, bibigyan kayo ng parang ng parang cheque na o para sabihin na natin resibo. Ba't ko nasabing cheque kasi para rectangle siya. So, bibigyan kayo ng resibo na para yun yung temporary license nyo. Kaso, with supervisor, supervisor restrictions. Ibig sabihin, kailangan nyo na merong accompanied na full driver's license na pag nagda-drive kayo. So, paano nyo malalaman if supervisor siya or qualified siya bilang maging supervisor? Kailangan full driver's license siya na 2 years niya ng hawak yung license na full. Yun. Tama ba? O, tama. 2 years niya ng hawak yung full driver's license niya to be considered as a supervisor. Yun. Ano yun walang oras yun, all the time yun dapat. Tapos, after nyo naman mapapasala yung lahat, right after nun, pwede na kayo magpa-schedule ng ng drive test. So, balik tayo kay Google. Ayan. Dito naman kay Google, i-type nyo lang dyan is drive exam. Hindi, actual, sorry. Actual, hindi, ano ba ang tawag nun? Practical drive test, NZ. Ayan, ito, book a practical drive test. Ayan. So, dito, mag-get started kayo. Ilalagay niyo yung license number. So, yung license number nyo din, dahil nakapasa na nga kayo ng theory exam, nandun yung license number nyo. So, pwede nyo ilagay dito yon. Tapos, yung version, nandun din yon. Tapos, syempre, last name nyo, then birthday. So, pag nag-login kayo dyan, may portal doon lalabas na, yung parang yan, ganito, na mga date, tapos mamimili kayo kung saan yung available na kayo, at saka may mga time na lalabas doon. Doon naman ay
Sa NZTA kayo mag-e-exam naman. So, NZTA is isa pa 'tong agency na nagpo-provide ng, eto ng practical driving dito sa New Zealand, sila lang. So, yung AA at hindi, sorry pala. Yung AA tsaka NZTA nagbibigay sila, puwede kayong mag-theory dun. Pero most of the time sa AA talaga siya. Tapos yung drive test dun sa NZTA siya. NZTA, sorry po, hindi NZTA, VTNZ, sorry, VTNZ na practical drive test booking online. O, yan. So, eto yung full driver's license. So, ako, ayan, mamaya kwento ko na rin sa inyo. Saan na ba? So, after dito, pupunta lang kayo doon. Diretso na kayo sa VTNZ pag nakapag-book na kayo. Doon sa time, so magbigay kayo ng at least 30 minutes. 30 minutes na allowance. So, kunyari, kung 8:30 yung inyong exam, 8 o'clock nandun na kayo. So, pagdating nyo doon, basta tanong nyo na lang doon sa counter or doon sa reception kung paano yung gagawin if for, kung sabihin nyo, nakabook kayo ngayong araw for doon sa practical driving. Ayun. So, eto naman, balik tayo sa tips, no? Sa tips kung paano, lakihan ko lang to. Yan. Sa tips kung paano kayo makakapasa doon sa ano 'no, sa practical driving. Kasi sabihin na natin yung theory is dun nga, mag-aaral lang kayo tapos multiple choice yun. So, mas madali na yun makapasa dun siyempre. Basta aralin niyo lang yun, yung sa driver's code. Ito 'to, aralin niyo lang 'to. Saan na ba? Nawala pa. Itong basta lagay ko yung mga link dun sa description box natin. Tapos, um, with regards naman sa practical driving, siyempre unang-una is 'wag kayong mag-i-exceed dun sa speed limit dun sa area. So, ano ba yung mga speed limit na madalas is yung mga 50 km/h. 'Pag lumampas kayo ng 50, medyo tolerable pero dapat within 5 seconds maibaba niyo yung speed. So, pero to be ano na lang safe, patakbo lang kayo siguro 45 to 48. Huwag niyo nang i-ano ng 50. Bawal din kasi sobrang bagal. So, bukod sa speed, ang isa pa sa mga most common na hindi natin nagagawa sa Pinas or hindi naman tayo sanay gawin, sabihin na natin, is yung pag-check ng mirror na upon braking or bago mag-brake, check ng mirrors. Ibig sabihin yung rear view mirror, tsaka yung dalawang side mirror, or basta check nyo, maging aware kayo sa surroundings nyo bago kayo umapak ng brake. Tapos, ano pa ba? Yung gap, yung gap sa ano, no? Yung gap sa um, pagpasok sa mga ano, sa roundabout lalo na. Tsaka dun sa pag kumakanan ka o kaliwa ka sa mga streets, no? From galing ka sa main road. So, yung gap na yon dapat within yung gap na 5 seconds, 5 second rule sa akin na ang tawag ko kasi 'pag gano'n. 'Pag within 5 seconds kaya mo pang ipasok yung sasakyan na hindi ka naman aabutin nung kasalubong mo, is go 'yon. Kasi sila medyo sabihin na natin aggressive driving ka dapat dahil full driver's license nga ang, ina-apply natin 'no. Tapos isa pa is yung ano 'no, look over the shoulder before turning left or right dun sa pag-signal mo 'no. Kunyari nag-signal ka, pag-signal niyo pala dapat, um, at least 3 seconds yung signal light niyo bago kayo mag-left or right. So, pag-signal mo, bukod dun sa mirrors na nga check nyo, yung rear view mirror at saka yung side mirror, magche-check, shoulder check kayo ang tawag. Ibig sabihin, titingin kayo talaga na gano'n. Sabihin niyo ng i-OOA niyo, talagang silip kayong gano'n, kahit mabilis lang. Tapos yung pag-check niyo rin do'n sa brakes, yung pag-check niyo ng mirrors 'pag nagbe-brake, is OA niyo na lang din para makita ng instructor na talagang tinitignan niyo. Huwag yung mata-mata lang. Yung baga yung gano'n, yung gano'n-gano'n niyo talaga, galaw niyo yung ulo niyo kasi yun yung, ah, sab sabihin na natin parang tayo hindi naman tayo gano'n mag-drive. So sila gusto nila gano'n na
para maging aware kayo dun sa inyong mga surroundings, 'no. So, yung iba, yun lang yung most basic o yung mga kadalasan na nagiging mali ng mga lalo na sa mga matatagal na nagda-drive. So, siyempre yung mga stoplight, alam niyo naman na yan kung paano gumagana yan. Tapos matututunan niyo talaga yan dun sa driver's code, 'no, yung dito. Ito matututo kayo talaga dito sa road code na 'to, kung paano mag-drive dito sa New Zealand. So, useful 'to kahit 2 days lang kayo ano niyan, mag-review bago kayo mag-theory exam. Goods na 'yun kasi 'yan, it worked for me na 2 days ko ni-review. Tapos ano pa ba puwede kong maibigay na tip sa inyo? Um, ano pa ba? Ayun, sa roundabout pala, dito kasi uso roundabout, 'no? Ang roundabout dito is kailangan sa right kayo lagi nakatingin, yung mga nanggagaling sa right nyo, 'no? So, kung meron pang mga sasakyan ta's hindi gaano kalakihan yung gap para makalusot kayo is kailangan niyong pagbigyan yon. So, priority ang nasa kanan dito. Tapos, 'pag give way pala yung nakalagay dun sa kunyari palabas ka ng papunta kang main road, palabas ka galing kang ano, yung mga sa mga streets or galing kang intersection, papa-cross ka, yung giveaway pwede siya rolling. Ibig sabihin yung kahit hindi ka complete stop. Pero kapag yung stop sign yung nakalagay, kailangan mong i-stop talaga yung sasakyan as in na hindi gumagalaw, bawal yung rolling kung automatic bagsak ka nun sa ano 'no, sa drive test, sa practical driving. Ako po kasi 2 beses po ako pangalawang beses ako bago ako pumasa dun sa practical driving. Kasi nung una sabihin na natin, inisip ko kasi no'n kaysa mag-book ako ng driving lesson ng actual, eh, i-try ko na baka makalusot. So, sasabihin din naman sa inyo kung ano yung mga kailangan niyong mag-adjustment na ano, na para sa susunod na exam niyo is makapasa na or ano 'no, maging full din driver's license niyo. So, ayun lang, ano pa ba? So, yung sa mga speed limit kasi basta dun yun lang mababasa dun sa ano 'no, dun sa driver's code. So, iyon. Kung may questions kayo regarding dito, puwede niyo po akong PM kung merong mga, kailangan pong kung ano yung matutulong ko sa inyo kumbaga. PM niyo lang ako or comment kayo down below. And yun, hanggang dito na lang. Sana nakatulong 'tong video natin and God bless sa inyo siyempre and keep going guys and bye-bye.